po pag Tagalog kasi hindi mo masabi, baka bastos ang dating. Attorney, wala pong violent, hindi po siya lasing. Out of ano lang po, of urge. Kasi ano po yun no? Siguro naman, sasang-ayon naman sa akin ng mga taong bayan pag sinabi kong may iba talagang urge ang mga lalaki talaga. May urge talagang nandun So, paano yun? Andyan ng asawa mo to serve you. Ayaw niya. So, anong pwede kong, para hindi ako mareklamo ng asawa ko, o anong pwede kong sabihin sa kanya na mahal o babe, ano ba? Please help me in a way. Counseling po ang kailangan. Kailangan po ng mga ganyan. Ang counseling, magdasal na lang kayo. But, i-correct ko lang po yung statement. Kasi yung urge, mga 30 minutes lang yung urge na yun, na mabaliw-baliw ka di ba? Manood po kayo ng Netflix, Korean telenovela. All I'm saying po, so legally, wala po? Wala po. Sabihin mo sa asawa mo, help me. That's why it's important yung issue ng mutual respect. If your spouse refuses, whether valid or hindi, respetuhin natin yung decision ng wife or ng husband in that case. The other thing po is yung statement ng chair, with all due respect, hindi po obligasyon ng isang wife, sabi mo, is to serve the husband. Yun po yung, di ba, yun yung normal. I know. Yun yung na-instill sa atin. Nakatakbo siya at naging #1 sa pagkasenador noong 2022 dahil rin kay FPRRD na nagpardon sa kanya sa kaso regarding his illegal possession of firearms noong 1990s. He's also flip-floppy sa pagtakbo ulit sa susunod na halalan dahil a few days and even months bago i-announce ni Sara na tatakbo siya sa pagkapresidente, sinabi niyang he won't seek re-election anymore, and her wife even said na hindi deserve ng taong bayan si Robin Padilla. To which I wholeheartedly agree. Kaso, nung nalaman niya na marami ang gustong tumakbo siya at maraming napipisil siyang tumakbo bilang running mate ni Sara, biglang nagbago yung isip niya. Kahit na, as you can see later, meron na siyang in-endorse bilang vice president running mate ni Sara. Sino naman wala naman sigurong tao na hindi maliligayahan kapag tinutulak ka ng iba. Kasi ganyan din naman ang ginawa sa akin ni Digong. Hindi man ako kasi politiko talaga Si Digong lang naman talaga yung nagsabi sa akin na pumasok ka sa politika. Dahil ayaw ko talaga ng politika.